Tiniyak ng Malacanang ang suporta para puksain o labanan ang lumalaganap na fake news sa bansa. Pero paano nga ba matutukoy ang fake news at paano ito maiiwasan? Nagbabalik si Clazel Pardilla ng PTV Manila. Sumasabay sa pag-usbong ng teknolohiya ang paglipanan ng mga maling balita. Ikaw mismo, na biktima ka na ba ng fake news? Katulad ng mga paninira sa ating Pangulo, puro fake news. Yung wala daw pong pasok ngayon, tapos nagbaba po sila na meron po pala pasok. Mauulit na naman yung bagyong Undoy. So, inabangan namin. Yun pala, kinabukasan, fake news pala po. Kung palasyo ang tatanungin, ano bang dapat gawin sa fake news? Gugustuhin po talaga natin na maban ang fake news. And personally, when I was one of the resource persons dito sa TRICOM, I even suggested for a registration of all content creators to avoid this kind of fake news. Ayon sa House Bill number 2971, ang fake news tumutukoy sa mga hindi sinasadya o intensyonal na pagpapakalat ng maling impormasyon, pinalalabas para baluktutin ang katotohanan at makapanlinlang. Sa ilalim ng panukalang batas, ipinasasama ang fake news bilang isang content-related offense at ipinadaragdag sa Cybercrime Prevention Act. Batay sa Section C ng nasabing batas, may kulong at hanggang 1 milyong pisong multa ang sino bang lalabag dito. Layo nitong protektahan ng publiko laban sa maling impormasyon na maaring magdulot ng kalituhan sa mahalagang issue. Ang Presidential Communications Office nangakong lalabanan ang fake news. Marami nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Magkakaroon tayo ng public information responsibilities. Kung kayo mga vlogger, kinakailangan natin maging responsibilidad. May responsibilidad din sa tao na magsabi ng katotohanan. Sabi ng content creator at multi-platform journalist na si Tristan Nodalo, maraming paraan para hindi mabiktima o pagmula ng fake news. Ako dumadaan ako sa iba't ibang layer. So first, kapag may nabasa akong balita o may nabasa akong information, unang kong titignan is are other networks or major media organizations also reporting the same. Kung hindi naman, at kumbaga sobrang too good to be true or sobrang nakakagulat naman itong istoryang to para hindi pansinin, then what I will do is I will make my own research, check with the sources ng information, and by the time na makakuha ko ng information, that's the only time na paniniwalaan kong totoo yung nabasa ko. Ayon sa International Federation of Library Associations and Institutions, mahalagang tingnan ang date kung kailan ipinost ang impormasyon o balita dahil baka repost lang ito at hindi na angkop sa kasalukuyang panahon. Hindi rin dapat mahiyang magtanong sa mga eksperto para mapatunayan kung legit ang impormasyon. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.